Si Stella ay isang simpleng babae na handang gawin ang lahat para sa pag-ibig. Kahit pa ito'y nangangahulugan ng pakikipaglaro sa Mahika. Sa kanyang desperasyon, gumamit siya ng kulam upang maakit ang lalaking matagal na niyang minamahal. Sa simula, tila lahat ng bagay ay perpekto. Naging kanya ang puso ng lalaki at sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap na makasama ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumibigat ang kanyang damdamin. Napagtanto ni Stella na ang pagmamahal ng lalaki ay hindi totoo. Isang ilusyon lamang na dulot ng kulam. Ang inaasam-asam niyang kaligayahan ay napalitan ng guilt. Nagpasya si Stella na tapusin ang lahat at tanggalin ang kulam, ngunit laking gulat niya nang matuklasang hindi ganun kasimple ang lahat. May mas malalim na sumpa ang nakakabit sa Mahika. Hindi lamang ang pagmamahal ng lalaki ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang sariling kaluluwa. Ngayon, kailangang pumili ni Stella. Iligtas ang sarili at harapin ang bangis ng sumpa o magpatuloy sa ilusyon ng pag-ibig na unti-unting wawasak sa kanya. Ang saya nila. Parang lahat ng nasa paligid nawawala kapag magkasama sila. Nakatuon ang mata ni Stella sa bawat kilos ni Raul. Halata sa mukha niya ang pinaghalong inggit at sakit. Oo nga. Pero ano Stella, ganyan ka na lang? Parang tagahanga sa malayo. Hanggang kailan? Nika, anong magagawa ko? May nobya na siya at hindi basta-bastang babae si Claudine. Paano ko siya matatalo? Maganda, matalino, mayaman. Tumigil siya at pilit na ngumiti. Ngunit kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Ikaw na nga ang may gusto, ikaw pang sumusuko agad. Stella, ang tagal na nito. Hindi ka ba napapagod? Ang sakit kaya ng ganyan. Nakakapagod yung puro tingin pero walang ginagawa. Hindi naman ganun kadali, Nika. Ayoko naman ng gulo. Ayaw ng gulo? Pero okay lang sa'yo na masaktan. Okay lang sa'yo na araw-araw ka nagtitiis habang siya masaya sa piling ng iba. Tumayo siya, humarap kay Stella at itinuro sina Raul. Tignan mo sila, Stella. Ganito na lang ba? Habang buhay na lang kitang makikitang umiiyak sa mga kwento mo tungkol sa kanila. Hindi ko kayang mawala siya sa paningin ko. Kahit na ganito lang. Masaya na ako sa ganito. Kung masaya ka na pala, bakit kita narinig gabi-gabi? Bakit mo ako tinatawagan tuwing madaling araw umiiyak? Stella, hindi ka masaya. Sinasabi mo lang yan para paniwalain ang sarili mo. Anong gusto mong gawin ko, Nika? Sabihin mo. Buti naman tinanong mo na din. Stella, may kilala ako. Maayos, tahimik magtrabaho. Siguradong resulta. Kilalang ano? Mangkukulam. Stella, magagawa niyang makuha mo si Raul. Hindi mo na kailangan magmakaawa o maghintay. Nika, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako ganyan. Anong klaseng tao ka, martir? Stella, alam mo namang hindi ka lang basta natutuwa kay Raul. Mahal mo siya. Sobra. Kung hindi, hindi ka magpapakaganito. Kaya bakit hindi ka nalang gumawa ng paraan? Natahimik si Stella. Pinapanood sina Raul na ngayon ay nag-aabot ng dessert sa isa't isa. Pero, mali ito. Alam kong mali ito. Mali? At ano ang tama? Ang magpakatanga habang pinapanood mo siyang masaya sa piling ng iba. Stella, minsan lang dumating ang pagkakataong mabagong buhay mo. Kapag pinalampas mo to, pakahabang buhay mo na lang tong pagsisihan. Napatitig si Stella kay Raul. Narinig niya ang malutong na tawa nito na parang tumusok sa kanyang dibdib. Simula kolehiyo ay may nararamdaman na talaga si Stella para sa binatang si Raul. Lihim nga lang ang pagmamahal na meron siya para sa binata dahil may ibang mahal naman ito. Kaya nanatili siyang nagmamahal sa malayo. Yun nga lang,
Masakit naman ang puso niya palagi, lalo na sa tuwing makikita niya ang binata na masaya kasama ang girlfriend nito. Magkano? Hindi naman ganun kalaki, pero ang mahalaga, sigurado. Ako nang bahala sa proseso. Kailangan mo lang magdesisyon. Hindi ko alam, Nika. Bigyan mo ko ng oras para mag-isip. Iniwan niya si Nika sa bench. Habang naglalakad siya palayo, ang bigat ng bawat hakbang ay parang lumulunod sa kanya. Sa bahay ni Stella, madilim ang paligid at nakaupo siya sa sofa. Hawak ang lumang litrato nila ni Raul noong magkaklase pa sila sa kolehiyo. Naririnig ang tunog ng ulan sa labas. Tahimik si Stella habang hinahaplos ang mukha ni Raul sa litrato. Paano kita makakalimutan kung araw-araw kitang nakikita? Kung ikaw lang ang laman ng puso ko. Nakaupo siya sa sofa at tumitig sa kisame habang bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Nika. Minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon, Stella. Kapag hinayaan mo, baka huli na ang lahat. Inikot ni Stella ang litrato sa kamay niya at nakita niya ang sulat kamay ni Raul sa likod. To my best friend, Stella. Ikaw ang inspiration ko. Raul. Napapikit siya at tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Best friend lang ako para sa'yo. Biglang nagring ang cellphone niya. Tumatawag si Nika. Oh, Stella, ano na? May desisyon ka na ba? Huminga ng malalim si Stella bago sumagot. Sige, gawin na natin. Ngumiti si Nika sa kabilang linya. Good. Magkita tayo bukas. Dalhin mong picture niya. Binaba ni Stella ang telepono habang ang tingin niya ay nakapako sa litrato ni Raul. Bumalik ang tunog ng ulan sa paligid na parang sumasalamin sa kaguluhan ng kanyang damdamin. Hindi na niya maitatanggi ang excitement na nararamdaman. Ano kayang mangyayari kapag gusto na siya ni Raul? Kapag nagkatotoo na ang matagal na niyang pinapangarap. 8:00 ng gabi kinabukasan, magkasamang pumunta sina Nika at Stella sa bahay ni Aling Esmeralda. Nakatira sa isang madilim na kubo sa gilid ng kagubatan si Aling Esmeralda. Sina Nika at Stella ay nakatayo sa harap ng pinto habang nag-aalangan si Stella. Huwag ka mag-alala, mabait si Aling Esmeralda. Hindi ka niya bibiguin. Sumilip si Stella sa loob at nakita ang maraming kandila, usok ng insenso at mga anting-anting sa bawat sulok ng bahay kubo. Sino ba sa inyong dalawa ang may hihinging pabor? Siya po, Aling Esmeralda. Meron po siyang gustong lalaki na mahalin siya. Tahimik na tiningnan ni Aling Esmeralda si Stella mula ulo hanggang paa na parang binabasa ang kaluluwa niya. Handa ka bang gawin ang lahat para sa lalaking ito? Kailangan ko lang na mahalin niya ako. Ako lang. May kapalit ang bawat kahilingan, iha. Handa ka bang harapin ang magiging kapalit nito? Nagkatinginan sina Stella at Nika. Ang sagot ni Stella ang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa loob ng kubo ni Aling Esmeralda, si Stella ay nakaupo sa harap ng lamesa na puno ng mga kandila. Nakatayo naman si Nika sa likod niya. Nakangisi habang nanonood. Ang aura sa paligid ay mabigat at ang ilaw ng mga kandila ay sumasayaw kasabay ng ihip ng hangin. Ang damdamin ng isang tao ay hindi basta-basta kayang manipulahin. Pero kung talagang handa ka, magagawa natin ito. Pero tandaan mo, iha, lahat ng bagay ay may kabayaran. Anong klase pong kabayaran? Pera? Kayang-kaya ko pong magbayad kung pera lang.
Hindi lahat ng bagay ay kayang bayaran ng pera, iha. Kapalit ng pagmamahal na hindi natural ay ang kapayapaan ng iyong sarili. Handa ka bang mabuhay sa mundo na puno ng kasinungalingan? Tahimik si Stella. Kita sa mukha niya ang alinlangan, pero nang maalala niya ang masayang mukha ni Raul habang kasama si Claudine, tumigas ang kanyang ekspresyon. Handa ako. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya rin ako. Yan ang best friend ko, hindi sumusuko. Kung ganon, magsimula na tayo. Kumuha si Aling Esmeralda ng mangkok at inilagay ito sa gitna ng mesa. Nilagyan niya ito ng tubig na parang kumukulo kahit malamig ang paligid. Naglabas din siya ng mga tuyong dahon, pulang sinulid at isang maliit na banga. Ibigay mo sa akin ang litrato ng lalaki. Iniabot ni Stella ang litrato ni Raul. Kinuha ito ni Aling Esmeralda at dahan-dahang ginupit ang gilid nito gamit ang isang maliit na gunting. Sigurado po ba kayo na magiging maayos ang lahat? Walang bumabalik na hindi buo ang desisyon. Kapag umuo ka na, wala nang atrasan. Huwag ka nang mag-alangan. Ito na ang sagot sa lahat ng iniiyak mo gabi-gabi. Huminga ng malalim si Stella at tumango. Tumango si Aling Esmeralda at kumuha ng itim na kandila. Tingnan mong mabuti ang apoy. Sa apoy na ito, nakataya ang hinaharap mo. Sinindihan niya ang kandila at tila nagbago ang kulay ng apoy. Naging pula. Sabihin mo ang pangalan ng lalaking gusto mong mapa sa iyo. Raul Monteverde. Lumakas ang hangin sa loob ng kubo at ang apoy ay tila nagliyab ng mas malaki. Kumuha si Aling Esmeralda ng pulang sinulid at iniikot ito sa litrato ni Raul. Ito ang tali na magdudugtong sa inyong dalawa. Kapag nabuo ang seremonyang ito, hindi na siya makakalayo sa'yo. Paano naman ang nobya niya? Kapag napasa iyo na ang puso ng lalaki, kusa siyang lalayo sa iba. Perfect! Stella, ito na yun. Hindi ka na matutulog ng luhaan. Nagpatuloy si Aling Esmeralda sa pagbulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Stella. Habang ginagawa niya ito, parang lalong bumibigat ang paligid. Nararamdaman ni Stella ang init sa kanyang mga palad at tila mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tapos na. Simula ngayon, magsisimula ng magbago ang ihip ng hangin. Tahimik si Stella. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Si Nika naman ay halatang tuwang-tuwa. Matapos ang ritual ay umalis na sina Stella at Nika sa tirahan ni Aling Esmeralda. Kinabukasan, sa coffee shop kung saan madalas magtagpo sina Raul at Claudine. Si Stella ay nakaupo sa isang sulok. Sinusundan ang bawat kilos ng dalawa. Pero napansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Raul. Mukhang iritable ito at hindi masyadong pinapansin si Claudine. Raul, may problema ba? Parang wala ka sa mood ngayon. Wala. Gusto ko lang mapag-isa. Pwede ba? Kita ni Stella ang gulat sa mukha ni Claudine at halata sa mukha nito ang pagkadismaya. Tumayo si Raul at iniwan ito sa mesa. Nakita ito ni Stella mula sa kanyang kinauupuan at hindi niya napigilang ngumiti ng bahagya. Gumagana na. Lumapit si Nika. May hawak na 2 baso ng kape at umupo sa harap niya. O ano na? Sinabi ko na sa'yo, epektibo si Aling Esmeralda eh. Pero parang mali pa rin. Mali? Stella, ano bang gusto mo? Kung ayaw mo, pwede pa natin itigil. Pero mag-isip kang mabuti. Nandyan na yan, huwag mo nang sayangin. Tumayo si Stella. Pinapanood si Raul habang palabas ng coffee shop. Hinabol ito ng kanyang mga mata
Ngunit nanatili siyang nakaupo, takot na sundan ito. Kinagabihan, sa bahay ni Stella, nagising si Stella sa malakas na tunog ng kanyang cellphone. Si Raul ang tumatawag. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Nanginginig ang kamay niya habang dinadampot ang cellphone. Raul? Pwede ba kitang makita? Kailangan kita. Napatigil si Stella. Hindi makapaniwala sa naririnig. Bumilis ang tibok ng puso niya. Saan? Sa park, sa lugar kung saan tayo madalas mag-usap noon. Pagkababa ng tawag, hinawakan ni Stella ang cellphone niya ng mahigpit at napaluhod siya sa sahig. Nalilito kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ito na ba yun? Sa wakas ba ay ako naman ang nakikita niya? Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero halatang may bahid ng pag-asa. Sa park kung saan madalas mag-usap sina Stella at Raul noong magkaibigan pa sila. Ang lugar ay tahimik. Ang ilaw ng poste ang tanging nagbibigay ng malamlam na liwanag sa paligid. Tumating si Stella, suot ang kanyang paboritong damit at bakas sa mukha niya ang kaba at excitement. Nakaupo si Raul sa isang bench, hawak ang kanyang noo. Raul? Napatingala si Raul at tumingin kay Stella. Halatang pagod ang kanyang mukha, pero nagliwanag ito nang makita siya. Stella, salamat at dumating ka. Lumapit si Stella at umupo sa tabi niya, pero may kaunting distansya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Halata ang tensyon sa kanilang dalawa. Anong nangyari? Bakit bigla mo akong tinawagan? May problema ba? May nangyari ba? Tumahimik si Raul ng ilang saglit. Tila nag-iisip kung paano magsisimula. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin eh. Pakiramdam ko lahat ng bagay sa paligid ko parang gumuho. Lalo na kay Claudine. Bakit? May problema ba kayo? Oo, hindi ko na maramdaman ang dati kong nararamdaman sa kanya. Parang biglang naglaho. Ewan ko ba, ang labo. Nagpigil ng ngiti si Stella. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Pero pinanatili niya ang kanyang mukha na walang ekspresyon. Baka napapagod ka lang. Minsan kasi, kailangan lang ng space para maayos ang lahat. Pero bakit ganito, Stella? Sa lahat ng tao, ikaw ang naisip kong lapitan. Ikaw ang una kong naisip. Halos mabingi si Stella sa sariling tibok ng puso. Pero pinilit niyang maging kalmado. Siguro kasi alam mong lagi ako nandito para sa'yo. Kahit ano pa ang mangyari. Tumahimik ulit si Raul. Tumitig siya sa mga mata ni Stella at tila may hinahanap na sagot. Si Stella naman ay tila hinihintay ang anumang mangyayari. Nagtatago ng matinding emosyon sa likod ng kanyang mga mata. Bakit nga ba palagi kang nandito para sa akin, Stella? Naputol ang hininga ni Stella. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Pinipigilan niya ang sariling ibuhos lahat ng nararamdaman. Kasi kaibigan kita. At mahalaga ka sa akin. Kaibigan lang ba, Stella? Napatigil si Stella. Alam niyang yun na ang pagkakataon para sabihin ang lahat, pero may bahagi sa kanya na takot sa maaaring mangyari. Raul, ano bang gusto mong marinig? Umiling si Raul, pero nginitian siya ng bahagya. Hindi ko alam, pero alam kong importante ka sa akin, Stella. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero parang ikaw na lang ang nagbibigay ng liwanag sa magulong utak ko. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Hindi niya napigilan ang pagluha. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa kanyang pandinig. Raul, ibig bang sabihin? Hindi ko alam, Stella. Ang gulo ng lahat eh.
Pero alam kong mas komportable ako kapag kasama kita. Parang ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Biglang tumayo si Raul at tumingin sa malayo. Tila naguguluhan. Tumayo rin si Stella at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang braso nito. Pinipigilang lumayo. Raul, kung ano man ang nararamdaman mo, huwag kang matakot. Nandito ako. Hinding-hindi kita iiwan. Tumingin si Raul sa kanya. Tahimik silang nagtititigan. Ang paligid ay tila tumigil. Ang tanging naririnig ni Stella ay ang kanilang mga paghinga. Salamat, Stella. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Stella, pero sa loob-loob niya, isang malaking sigaw ng saya ang pumupuno sa kanya. Alam niyang nagsisimula ng magbunga ang kanyang ginawa. Wala yon, Raul. Lagi ako nandito para sa'yo. Tandaan mo sana yan. Sa labas ng park, habang pauwi na si Stella, kasama niya si Nika na naghihintay malapit sa entrance. Oh, ano nang nangyari? Spill the tea. Mukha kang nanalo sa loto. Hindi pa tapos, pero nararamdaman ko na. Ako na ang nasa isip niya ngayon. Sabi ko sa'yo ang galing ni Aling Esmeralda. Konting tulak na lang, Stella. Sa'yo na talaga si Raul. Oo, konti na lang. Konti na lang talaga. Ngunit habang tahimik na naglalakad pa uwi, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Alam niyang ang lahat ng ito ay isang laro ng kapalaran at hindi niya alam kung paano ito magtatapos. Sa bahay ni Stella, gabing-gabi na, nakaupo siya sa kanyang kama, hawak ang isang maliit na bote ng pulang likido na ibinigay ni Aling Esmeralda. Ang bote ay may kakaibang liwanag na tila humihinga. Tahimik niyang iniisip ang mga nangyari kanina. Naririnig lamang ang mahinang tunog ng orasan at ang kanyang paghinga. Biglang kumatok si Nika at pumasok. Bit-bit ang isang baso ng kape. Oh, bakit ang lalim yata ng iniisip mo? Kausapin mo nga ako bago kakainin ng multo ng konsyensya mo. Nika, tama ba talaga ang ginagawa ko? Hoy, ano na naman yan? Ang drama mo hindi ba itong gusto mo? Si Raul, sa'yo? Oo, gusto ko siya. Gusto ko siyang mahalin ako. Pero parang mali. Parang may bahagi sa akin na natatakot. Paano ko malaman niya? Paano ko matuklasan niya ang ginawa ko? Ay nako, Stella, hindi naman niya malalaman kung hindi mo sasabihin, di ba? Ang mahalaga, makuha mo siya. Hindi mo nga ba nakita kanina? Lumalapit na siya sa'yo. Oo, pero gusto ko siyang mahalin ako dahil ako to. Hindi dahil sa ginawa natin. Hindi dahil sa kulam. Stella, nakakainis ka na. Pinili mong gawin to, di ba? Hindi ka naman pinilit ni Aling Esmeralda. Ikaw ang lumapit sa kanya dahil desperada ka. Ngayon, kung ayaw mo na, edi itapon mo na yung bote na yan. Napatigil si Stella. Hawak-hawak niya ang bote na parang ito na lang ang natitirang sagot sa lahat ng kanyang problema. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko kayang itapon. Hindi ko kayang isuko si Raul. Ayan, tama yan girl. Walang atrasan. Kaya bukas, kung gusto mo, dagdagan natin ang dosage para mas mabilis ang epekto. Mas mabilis? Ano pa ba ang pwede nating gawin? Sabi ni Aling Esmeralda, kung gusto mong bumilis ang lahat, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Gagawa siya ng mas malakas na gayuma, pero mas mahirap yun. Kaya dapat sigurado ka. Mas malakas? Ano pa bang kailangan kong gawin? Mag-aalay ka. Kailangan mong magbigay ng isang bagay na mahalaga sa'yo at dapat buong puso mo itong gagawin. Napatitig si Stella sa bote. Tila mas lalong bumigat ang kanyang damdamin. Alam niyang pumapasok na siya sa isang landas na hindi na niya kayang balikan. Sa isang madilim na gubat kinabukasan,
kasama ni Stella si Nika at si Aling Esmeralda. May maliit na altar na puno ng kandila at bulaklak. Sa gitna nito ay isang mangkok na may usok na tila sumasayaw sa hangin. Handa ka na ba, Stella? Ang desisyong ito ay walang balikan. Handa na po ako. Anong alay ang ibibigay mo? Isang bagay na pinakamahalaga sa'yo. Ang kapalit nito ay ang pag-ibig na matagal mo nang hinahangad. Hinugot ni Stella mula sa kanyang bag ang isang kwintas. Isa itong simpleng pendant na may larawan ng kanyang yumaong ina. Hawak niya ito ng mahigpit bago ito inilagay sa altar. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Heto, ito ang huling alaala ng nanay ko sa akin. Pero mas mahalaga si Raul sa akin ngayon. Tama yan, girl. Go na! Mabigat ang desisyon mo, Iha. Ngunit tatanggapin ko ang alay mo. Sinimula ni Aling Esmeralda ang seremonya. Pinaghalong takot at pag-asa ang naramdaman ni Stella habang ang usok mula sa mangkok ay tila bumalot sa paligid nila. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang bumigat ang paligid at naramdaman ni Stella ang kakaibang enerhiya. Ang alay mo ay tinanggap na. Simula ngayon, ang puso ni Raul ay magiging sayo lamang. Napangiti si Nika, pero si Stella ay tahimik lang. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Halo-halo ang saya at guilt. Ilang araw ang lumipas. Nagkitang muli sina Stella at Raul sa isang coffee shop. Mukha itong mas magaan ngayon, pero may kakaibang ngiti si Raul habang nakatingin kay Stella. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas lalo kitang hinahanap nitong mga nakaraang araw. Talaga? Siguro kasi madalas mo akong nakikita lately. Hindi lang yun. Parang may nagbago. Parang ikaw na lang ang gusto kong makasama ngayon. Hindi nakapagsalita si Stella. Napatingin siya sa baso ng kape sa harap niya. Ang sinabi ni Raul ay ang matagal na niyang hinihintay. Pero bakit parang may kurot sa kanyang puso? Sa parehong coffee shop, habang magkausap sina Stella at Raul, tila mas bumibigat ang pakiramdam ni Stella. Natutupad na ang mga pangarap niya, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na hindi mapakali. Si Raul naman ay tila mas nagiging mapanuri sa kanyang bawat galaw. Alam mo, Stella, hindi ko talaga alam kung bakit bigla na lang kitang naaalala lagi. Para bang may koneksyon tayo na hindi ko maipaliwanag? Siguro dahil matagal na rin tayong magkakilala. At hindi ba ganun talaga kapag magkaibigan? Hindi, iba to. Parang higit pa sa pagkakaibigan. Napatingin si Stella sa baso ng kape. Tila gustong umiwas sa tingin ni Raul. Kinakabahan siya na baka mabasa nito ang kanyang mga iniisip. Biglang tumahimik ang paligid. Tila nakatuon ang mundo sa kanilang dalawa. Raul, siguro kailangan mo lang ng oras para linawin ang nararamdaman mo. Ayoko maging dahilan ng kahit na anong gulo. Gulo? Stella, ikaw ang nagpapagaan sa pakiramdam ko. Kung gulo man ito, gusto ko ang ganitong klaseng gulo. Napangiti si Raul, ngunit si Stella ay nananatiling seryoso. Sa loob-loob niya, nararamdaman niyang hindi tama ang lahat ng ito. Tila may pumipigil sa kanya na lubusang magpakasaya. Hindi nga niya alam kung bakit, samantalang ito naman ang matagal na niyang gustong-gusto na mangyari. Ngayon na napapansin na siya ni Raul, ay saka naman siya nag-aalinlangan. Sa bahay ni Stella kinagabihan, nakaupo siya sa kanyang kama, hawak ang bote ng pulang likido. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata habang binabalikan ang sinabi ni Raul kanina. Bakit parang hindi ako masaya? Nakuha ko na ang gusto ko . Pero bakit?
Bakit parang may mali? Biglang pumasok si Nika. Dala ang isang bag ng chichirya. Agad niyang napansin ang lungkot ni Stella. Oh, bakit parang binagyo ka? Anong nangyari? Nagkita na kayo ni Raul kanina, di ba? Oo, nagkita kami. Pero parang... Nika, hindi ko alam. Parang hindi ko matanggap na ganito ko siya nakuha. Parang hindi totoo. Hoy, ano ka ba? Ang OA mo. Nakuha mo na nga yung lalaki, nagre-reklamo ka pa. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko sana na mahalin niya ako ng kusa. Nang walang ganito. Hay naku Stella, wala nang bawian, okay? Kung aatras ka ngayon, masasayang lang lahat ng effort mo. Tanggapin mo na lang na minsan, kailangan mong gumawa ng paraan para makuha ang gusto mo. Pero paano kung malaman niya? Paano kung dumating ang araw na magising siya at malaman ng totoo? Ano na lang ang gagawin ko? Tila nawala ng sagot si Nika. Tahimik silang dalawa habang nakatitig sa bote. 1 linggo ang lumipas. Nagkita muli sina Stella at Raul. Ngunit sa pagkakataong ito, tila maseryoso si Raul. Nagpunta siya sa bahay ni Stella, dala ang ilang bulaklak. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Ako rin. Parang kahapon lang, palaging may pader sa pagitan natin. Napalingon si Stella kay Raul. Ang ilaw ng buwan ay nagpapatingkad sa bawat anggulo ng mukha nito. Tila nagdarasal siya na sana'y tumigil na ang oras. Raul? Lumingon si Raul sa kanya. Saglit silang nagkatitigan. Ang bigat ng mga salita ay nasa hangin. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang masambit. Anong iniisip mo? Kung paano ko nagawang maghintay ng ganito katagal. Para lang masabi na mahal kita. Nanigas si Raul sa sinabi ni Stella. Ang kanyang mata ay naglaho sa pagkagulat, ngunit mabilis din itong napalitan ng init. Stella, mahal din kita. Palagi naman kitang minamahal, kahit noong iniisip kong mali na. Tumulo ang luha ni Stella. Ngunit ang kanyang mga labi ay nakaawang sa isang ngiti. Hindi na niya naitago ang emosyon. Bakit hindi mo sinabi noon? Bakit kailangan nating masaktan ng ganito katindi bago natin aminin? Takot ako. Takot akong sirain ang lahat na meron tayo. Ang pagkakaibigan natin. Ako rin. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko sa'yo kahit hindi mo ito alam. Pero hindi pala. Gusto kitang makasama, Raul. Hindi bilang isang lihim, kundi bilang isang totoong bahagi ng buhay mo. Tahimik na niyuko ni Raul ang ulo niya. Tila pinipiga ang puso sa naririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Stella at hinawakan ang kamay nito. Ramdam ni Stella ang init ng kamay ni Raul at napasinghap siya. Patawad, Stella. Kung pwede lang sana akong bumalik sa nakaraan at ipaglaban ka agad, ginawa ko na. Pero ngayon, gusto kong buuin ang bawat araw na kasama ka. Ang tagal ko nang gustong marinig yan mula sa'yo. Unti-unting naglapit ang kanilang mga katawan. Ramdam ni Stella ang init ng hininga ni Raul sa kanyang balat. Ang kanilang mga mata ay tila nagsasayaw. Nagtatapat ng damdamin. May mga bagay tayong kailangang ayusin, Stella. Pero gusto ko, simulan natin ulit. Mula sa simula. Walang lihim, walang takot. Simula? Oo, para bang bagong kwento. Yung bagong tayo. Ano bang gusto mong gawin? Napaisip si Stella. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong kalayaan kasama si Raul. Napuno siya ng saya, ngunit may halong kaba. Gusto ko maglakbay, kasama ka. Kahit saan man tayo magpunta, gusto ko maranasan ang mundo nang ikaw ang kasama ko. Simple lang pala. Simple? Ikaw kaya ang simpleng tao. Ikaw, anong gusto mong gawin?
Gusto kitang gawing masaya sa lahat ng pagkakataon. Gusto kong makita kang tumawa ng walang alinlangan. Yun ang pinakagusto kong gawin. Hindi na napigilan ni Stella ang pagtulo ng luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya. Parang lahat ng sakit ay unti-unting nawawala. Ang corny mo? Oo, corny na, pero totoo. Sa ilalim ng bituin, lumakad silang dalawa sa dalampasigan, magkahawak kamay. Ang bawat hakbang ay tila may bagong pangako. Habang nag-uusap sila ay mas nagiging magaan ang lahat. Kung gusto mo ng adventure, tara sa bundok. Gusto mo ba ng camping? Gusto ko, pero ikaw ang bahala sa tent ha? Oo na, pero ikaw ang magdadala ng pagkain. Ayoko ng instant noodles. Hindi pwedeng walang noodles sa camping. Napatawa sila pareho. Sa gitna ng tawanan, tumigil si Raul at humarap kay Stella. Hawak pa rin ang kanyang kamay, tumingin siya diretso sa mga mata nito. Pangako ko, Stella, kahit ano pang mangyari, ipaglalaban kita. Hindi na ako aatras. Pangako mo yan ha? Kasi ako, Raul, kahit gaano kahirap, hindi na kita bibitawan pang muli. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Stella na totoo ang lahat. Na sa wakas, nahanap na nila ang isa't isa. Kasabay ng agos ng dagat, parang binurana ng hangin ang lahat ng kanilang nakaraan at sinimulan ang panibagong kwento. Sa paglipas ng gabi, hindi nila napansin ang oras. Hindi na mahalaga ang bukas dahil sa ngayon, sila'y magkasama. Tila bumalik ang lahat ng kulay sa mundo ni Stella. At sa unang pagkakataon, siya'y lubos na masaya. Hanggang sa isang araw. Stella, kailangan natin mag-usap. Ha? Ano yun? May problema ba? Parang ang bilis ng lahat at hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Pero may bahagi ng isip ko na nagtatanong, bakit bigla na lang kitang naisip? Hindi nakasagot si Stella. Ramdam niya ang unti-unting pagbagsak ng mundo sa paligid niya. Raul, minsan, siguro talagang may mga bagay na nangyayari nang hindi natin inaasahan. Hindi lang to basta nangyayari. May kakaiba, Stella eh. At gusto kong malaman kung ano yun. Tumahimik ang paligid. Tila may tensyon sa pagitan nila. Si Stella ay nakaramdam ng matinding takot. Raul, mahal kita. Pero hindi ko alam kung paano kita mapapaniwala na totoo to. Mahal mo ba talaga ako, Stella? O may hindi ako alam? Hindi nakapagsalita si Stella. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang si Raul ay naghihintay ng sagot niya. Sa bahay ni Stella, habang umiikot ang tanong ni Raul sa hangin, tila natutunaw si Stella sa harap ng matalim na titig ni Raul. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya alam kung paano sasagot. Raul, bakit ba kailangan nating pag-usapan to ngayon? Hindi ba pwedeng magtiwala ka na lang sa nararamdaman natin? Gusto kong magtiwala, Stella. Pero hindi ko maalis sa isip ko na parang may mali. Hindi ko maipaliwanag eh. Pero parang may ibang dahilan kung bakit bigla akong nahulog sa'yo ng ganito kabilis. Nanlumo si Stella. Pakiramdam niya ay nahuhubaran ang lahat ng lihim na itinago niya. Huminga siya ng malalim. Pilit binubuo ang lakas ng loob para magsalita. Raul, mahal kita. Simula pa noon. Hindi mo lang siguro napapansin kasi lagi kang nakatingin sa iba. Eh kung ganun, bakit parang nahihirapan ka ngayon? May hindi ka ba sinasabi sa akin, Stella? Tahimik.
Ang tanging naririnig lamang sa paligid ay ang malakas na tibok ng puso ni Stella na parang malapit ng sumabog. Hindi niya alam kung itutuloy ang pagsisinungaling o magpapakatotoo na. Hindi ba pwedeng mag-move forward na lang tayo? Nakaraan na lahat ng to. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman natin ngayon. Hindi ganun kadali, Stella. Gusto ko ng katotohanan. Lahat. Sabihin mo sa akin ang lahat-lahat. Tumayo si Raul mula sa sofa. Tila hindi na makapagpigil sa bigat ng damdamin. Naglakad-lakad siya sa maliit na sala ni Stella. Hinahabol ang kanyang hininga. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang hindi ko kontrolado. Parang may nagtulak sa akin na mahalin ka at hindi ko maintindihan kung bakit. Sabi mo sa akin, Stella, may ginawa ka ba? Tila sinaksak si Stella sa tanong na yon. Tumulo ang mga luha niya pero hindi siya makapagsalita. Ramdam niya na parang mabubunyag na ang lahat. Uy, ano bang nangyayari dito? Ang init naman ng usapan nyo. Tamang-tama, Nika. Pwede bang tanungin kita? May alam ka ba tungkol sa kung bakit parang biglang nag-ibang damdamin ko kay Stella? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Raul? Baka naman iniisip mo lang yan. Hindi to iniisip ko lang. Parang may nangyari. At gusto kong malaman kung ano yun. Napatitig si Nika kay Stella. Tila nag-aalangan kung sasabihin ang totoo. Si Stella naman ay nakayuko. Pilit itinatago ang guilt sa kanyang mukha. Raul, alam mo naman, minsan talaga ang pagmamahal bigla na lang dumarating, di ba? Baka naman masyado ka lang nag-iisip. Kung ganon, Stella, tignan mo ako sa mata at sabihin mo na walang kahit anong nangyari. Napatingin si Stella kay Raul. Nanginginig ang kanyang labi. Alam niyang hindi niya kayang magsinungaling sa pagkakataong ito. Raul, patawarin mo ko. Nanlaki ang mata ni Raul. Bumigat ang kanyang dibdib sa narinig. Tumayo siya ng diretso, naghintay ng paliwanag. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong ganito ang mangyari. Pero napagod na akong mahalin ka mula sa malayo. Kaya naghanap ako ng paraan. Tumahimik ang paligid. Ramdam ang tensyon at bigat ng emosyon. Anong klaseng paraan, Stella? Sabihin mo sa akin ang diretsahan. Nagpagawa ako ng ritual para mahalin mo ko. Hindi makapaniwala si Raul. Tumalikod ito at hinawakan ng mahigpit ang kanyang ulo na tila gustong alisin ang sakit dulot ng mga narinig. Ritual? Ginamit mo ang pagmamahal ko? Stella, paano mo nagawa to sa akin? Lumipat si Stella pero umiwas si Raul. Parang kinapos siya ng hangin. Raul, hindi ko alam kung anong mangyayari. Mahal na mahal kita kaya nagawa ko to. Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ito kasinungalingan. Tumalikod si Raul. Tila hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi pero pilit niyang pinipigilan ang pagsabog ng emosyon. Paano ko malalaman kung alin ang totoo, Stella? Paano kung lahat ng to ay gawa-gawa lang ng ritual na yan? Tahimik, walang nakapagsalita. Ang mundo nila ay tila bumagsak. Si Stella ay nanatiling nakatayo, umiiyak habang si Raul ay naglakad palayo. Sa labas ng bahay ni Stella, madilim ang paligid, tanging ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag sa nag-uumpugang damdamin ni Stella at Raul. Tahimik si Raul habang papalayo at si Stella ay pilit siyang pinipigilan. Raul, huwag kang umalis. Pakinggan mo muna ako. Ayusin natin to.
Please, mahal kita. Hindi ganun kadali, Stella. Hindi mo naiintindihan kung anong nararamdaman ko ngayon. Raul, ginawa ko to dahil mahal kita. Dahil sa sobrang sakit na lagi kang napapabilang sa iba habang ako nandito lang, tahimik na nasasaktan. Tumigil si Raul. Humarap siya kay Stella, ngunit ang galit at sakit sa kanyang mukha ay kitang-kita. At anong nangyari? Binago mo ang lahat para sa sarili mo? Para maging masaya ka kahit hindi totoo ang nararamdaman ko? Stella, niloko mo ko. Pinilit mong baguhin ang bagay na dapat kusa akong maramdaman. Raul, totoo ang pagmamahal ko. Hindi mo ba yun nararamdaman? Kahit papano, hindi ka ba naging masaya? Kahit sandali? Masaya? Oo, pero ngayon hindi ko na alam kung ano ang totoo. Paano ko paniniwalaan ang sarili kong damdamin kung alam kong may ginawa kang ganito? Hindi makapagsalita si Stella. Tumulo ang luha niya ng sunod-sunod, ngunit hindi niya kayang itanggi ang katotohanan. Kailangan ko ng oras, Stella. Kailangan kong intindihin kung ano nangyari. Pero hindi ko alam kung kaya pa kitang tingnan na katulad pa rin ng dati. Raul, huwag kang sumuko sa atin. Alam ko nagkamali ako, pero kaya kong itama lahat ng to. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Hinawakan ni Stella ang braso ni Raul, ngunit dahan-dahan niya itong inalis. Patawarin mo ako, Stella, pero hindi ko pa kaya magpatawad ngayon. Sa ngayon, mas mabuti nang magkalayo tayo. Tumalikod si Raul at naglakad na palayo. Naiwang nakatayo si Stella, umiiyak at nawalan na ng pag-asa. Bumagsak siya sa lupa. Hawak ang dibdib na tila pinupunit ng sakit. Kinabukasan sa bahay ni Nika, pulang-pula ang mga mata ni Stella dahil sa kaiiyak buong gabi. Nagpunta siya sa bahay ni Nika upang maglabas ng sama ng loob. Grabe Stella, anong nangyari sa'yo? Parang hindi ka natulog. Nika, wala na siya. Iniwan na niya ako. Oh my gosh, Stella. Ano bang sinabi niya? Alam na niya, Nika. Alam niya ang tungkol sa ritual. Ang sakit. Ang sakit-sakit, Nika. Parang hindi ko na kaya. Wala na, nangyari na. Ang tanong ngayon, anong balak mong gawin? Susuko ka na lang ba? Nalaman lang naman ni Raul ang ginawa mo sa kanya. Pwede ka pang lumaban. Ayusin natin to at nang tuluyan ka nang maging masaya. Hindi ko alam. Parang gusto ko nang sumuko. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ngayon ka pa ba susuko, Stella? Konti na lang konting-konti na lang. Mapapasaya na si Raul. Huwag kang sumuko, please. Ipaglaban mong nararamdaman mo para sa kanya. Pero paano? Paano, Nika? Alam na ni Raul ang lahat. Mahihirapan na akong kuhanin muli ang tiwala niya. Paano kung makiusap tayo kay Aling Esmeralda? Mag-request tayo na gumawa ng ritual. Yung tipong makakalimutan ni Raul ang mga nalaman niya kagabi. Posible ba yun? Tingin ko hindi. Nika, wala na talagang ibang paraan para magkaayos pa kami ulit ni Raul. Wala na. Tapos na. Hinding-hindi na talaga siya mapapa sa akin. Ano nang gagawin ko ngayon, Nika? Anong gagawin mo? Lumaban ka! Huwag kang sumuko! Ngayon pa ba na napansin ka na niya? Ipaglaban mong nararamdaman mo. Nang sumunod na araw, hindi na mapigilan si Stella. Dumiretso na siya ng punta sa bahay kubo ni Aling Esmeralda. Nagulat pa nga si Stella nang maya-maya lang ay dumating na rin si Nika. Talagang kahit na anong kalokohan ang gawin niya ay suportado siya ng kaibigan. Ihanda mo ang iyong puso, Stella. Ang ritual na ito ay hindi biro. Ang pag-ibig na pinipilit ay may kapalit. Handa ka na ba?
Handa na po ako. Gagawin ko ang lahat para bumalik si Raul sa akin. Stella, sigurado ka na ba? Baka may mangyari sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin to, ha? Gusto kong maging masaya ka, oo, pero hindi sa ganitong paraan. Si Raul lang ang mahal ko, Nika. Hindi ko na kayang makita siyang kasama ng iba. Kailangan kong gawin ito. Tumango si Aling Esmeralda. Sabay kuha ng isang itim na bote ng langis. Ibinuhos niya ito sa paligid ng bilog at ang malakas na amoy ay agad bumalot sa kwarto. Mga nilalang ng hangin at lupa, ng tubig at apoy, dinggin niyo ang tawag ng isang pusong wasak. Dalhin niyo ang pagmamahal pabalik sa nagmamay-ari nito. Biglang lumamlam ang liwanag ng mga kandila. Si Nika ay napaatras habang mahigpit ang kapit sa krus sa leeg niya. Stella, parang hindi magandang pakiramdam ko. Ang bigat ng hangin. Hayaan mo, Nika. Tiwala lang tayo kay Aling Esmeralda. Mula sa isang kahon, kinuha ni Aling Esmeralda ang isang alambre na hugis puso. Binalot niya ito ng pulang sinulid habang patuloy ang kanyang dasal. Sa sinulid na ito, itinatali ko ang tadhana. Sa apoy na ito, sinisiguro ko ang pagmamahalan. Kinuha niya ang isang kandila at sinindihan ang puso na nasa alambre. Biglang may narinig na tunog ng hangin sa paligid. Parang nararamdaman ko siya. Bakit parang umiinit ang paligid? Ano po itong nangyayari? Ito ang tanda na tumutugon ng mga nilalang. Stella, hawakan mo ang rosas. Sabihin mo ang pangalan ni Raul paulit-ulit. Agad na hinawakan ni Stella ang rosas kahit nararamdaman niya ang mga tinik nito. Nanginig ang kanyang boses habang sinisimulan niyang tawagin ang pangalan ni Raul. Raul, Raul, Raul. Habang paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan, biglang umuga ang lupa. Natumba si Nika at ang mga kandila ay nagsimulang magningas ng mas maliwanag. Stella, tama na! Sobra na to! Raul, bumalik ka sa akin. Pakiusap. Tingnan mo siya. Siya na! Agad na napalingon si Stella, ngunit walang tao sa likod niya. Sa halip, isang anino ang unti-unting nabubuo. Ano yan, Stella? Hindi na to tama! Tama na! Raul, ikaw ba yan? Ngunit bago pa siya makalapit, biglang naglaho ang anino at ang paligid ay nagbalik sa normal. Ang mga kandila ay muling lumiwanag ng tama, ngunit si Stella ay nanatiling nakatulala. Hindi sapat ang ritual. May pumipigil sa kanya. Kailangan nating ulitin, ngunit mas malakas na orasyon ang kakailanganin. Huwag na, Stella. Tumigil ka na. Hindi na tama ito. Tama ng pagmamakaawa mo kay Raul. Kung mahal ka niya, hindi mo na kailangan gawin to. Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ito? Ikaw ang nagtulak sa akin na kulamin si Raul para magustuhan na niya ako. Ano pa pong kailangan kong gawin, Aling Esmeralda? Sabihin mo sa akin. Ang tanong, anak, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa kanya? Naging tahimik ang silid at si Stella ay nanatiling nakayuko. Hawak pa rin ang nalalantang rosas. Ngayon hintayin mo na lang kung kailan tatalab ang kulam na ginawa natin. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa akin, Aling Esmeralda. Hindi ko po ito makakalimutan. Pagkatapos ng ritual, umuwi na si Stella sa kanyang bahay. Nanatili lang siyang nakakulong sa kanyang bahay para siyang walang buhay sa sobrang lungkot na kanyang nadarama. Ilang araw na ang lumipas pero ganito pa rin ako. Parang walang silbi. Paano ko pa ba ito itutuloy? Tumunog ang pinto. Napatingin si Stella, ngunit hindi agad tumayo.
Tumunog muli ang pinto. Mas malakas. Stella, buksan mong pinto. Alam kong nandyan ka. Dahan-dahang tumayo si Stella at binuksan ang pinto. Si Nika ay nakapayong at may dalang isang paper bag. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo ako matanong-tanong ng anong ginagawa mo dito. Kita mo nga, basang-basa na ako. Ano ba to? Parang haunted house dito sa bahay mo. Magbukas ka nga ng ilaw. Sinundan ni Stella si Nika habang binubuksan nito ang ilaw. Tiningnan ni Nika ang paligid. Puno ng mga baso at pinagkainan na hindi pa nahuhugasan. Ano ba naman to, Stella? Ganyan ka na ba talaga? Hindi ka na naliligo, hindi ka pa naglilinis. Ang gulo-gulo mo na. Ang gulo ng buhay mo. Wala akong gana, Nika. Hayaan mo na lang muna ako pakiusap. Hayaan? Stella, ilang araw na akong nagpapasensya. Pero hindi kita hahayaang sirain ang sarili mo ng ganito. Tama na, ha? Walang imik si Stella. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata, pero pinunasan niya rin ito agad. Kumain ka na muna. Nagdala ako ng pagkain. Kung ayaw mong gumalaw, sige. Ako na lang ang maglilinis ng bahay mo. Salamat, Nika. Pero gusto ko lang mapag-isa sa ngayon. Hindi mo kailangan mapag-isa, Stella. Ang kailangan mo kung mawala ka dyan sa lungkot na nararamdaman mo. Kaya bumangon ka. Mag-ayos ka. Lumabas tayo. Wala akong lakas, Nika. Paano kung makita ko siya? Paano kung makita ko si Raul na masaya habang ako ganito? Napatigil si Nika. Tumabi siya kay Stella. Hawak ang balikat nito. Stella, hindi mo makokontrol ang buhay ng ibang tao. Pero makokontrol mo ang sarili mo. Kaya tigilan mo ng pagpaparusa sa sarili mo. Kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan pa? Tahimik si Stella. Bumuntong hininga siya at tumayo ng dahan-dahan. Tumingin siya kay Nika. Sige, pero bigyan mo muna ako ng oras. Yan ang gusto kong marinig. Sa park, gabi. Nasa isang bench si Stella habang si Nika ay bumibili ng inumin sa malapit na tindahan. Tinitignan ni Stella ang mga ilaw sa paligid at ang mga taong masayang naglalakad. Ang tagal na pala nung huling beses na lumabas ako. Ang daming tao, ang daming masaya. Pero ako, bakit parang hindi ko maramdaman yun? Lumapit si Nika. May dalang 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Stella. Oh, magkape ka muna para magising ka naman. Salamat. Tignan mo yung paligid. Hindi ba maganda? Kahit gabi na, buhay pa din ang mundo. Oo nga, parang hindi ko na nga naisip to. Lagi kasi ako nakakulong sa bahay. O ayan, nakakahinga ka na. Pero, alam mo Stella, hindi ibig sabihin niya na dahil nasaktan ka, titigil ng mundo para sa'yo. Tuloy-tuloy lang yan, kaya dapat ikaw din gumalaw ka na uli. Alam ko naman yun, Nika. Pero ang hirap. Ang hirap lang talagang magsimula ulit. Kaya nga nandito ako, di ba? Para tulungan ka. Ngumiti si Stella at sa kauna-unahang pagkakataon mula nung iwan siya ni Raul, naramdaman niyang may kaunting pag-asa pa rin. 1 buwan matapos ang huling pag-uusap nila ni Raul. Si Stella ay nasa isang art exhibit. Inimbitahan siya ng kaibigan niyang si Nika. Sa exhibit na ito, naroon din si Raul kasama si Claudine. Habang naglalakad si Stella, napatigil siya nang makita si Raul sa kabilang dulo ng exhibit. Tahimik siya, pero ramdam ang bigat ng kanyang dibdib. Okay ka lang ba? Si Raul, nandito siya. Kung gusto mong umalis, sabihin mo lang. Hindi na ako tatakbo. Dito lang ako. Naglakad si Stella papunta sa isang painting. Sinubukang wag tumingin kay Raul. Ngunit naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Stella? Napalingon si Stella. Si Raul ang nasa harap niya, ngunit mag-isa ito.
Wala si Claudine. Raul? Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang. Hindi agad sumagot si Stella. Tumango siya ng dahan-dahan at naglakad sila papunta sa isang mas tahimik na sulok ng exhibit. Kumusta ka? Maayos naman. Ikaw? Okay naman, pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Ikaw? Ako dapat ang humihingi ng tawad, Raul. Ako ang may kasalanan. Oo, nasaktan ako. Pero hindi ko rin maitatanggi na may parte sa akin na namimiss kita. Napatigil si Stella. Tumingin siya sa mga mata ni Raul at doon niya nakita ang sinseridad sa mga salita nito. Raul, totoo ba yan? O baka naaawa ka lang sa akin? Hindi awa. Stella, hindi kita makalimutan. Kahit anong gawin ko, lagi kitang naiisip. Tahimik si Stella, ngunit sa puso niya, naramdaman niyang muling bumabalik ang init ng pagmamahal niya para kay Raul. Raul, paano natin ito sisimulan ulit? Hindi ko alam, pero handa akong subukan. Kung handa ka rin. Nagtitigan silang dalawa, tila parehong nag-aalangan ngunit puno ng pag-asa. Sa kabila ng sakit at mga pagkakamali, alam nilang ito ang simula ng bagong kabanata. Isang gabing tahimik sa bahay ni Stella. Nasa kwarto siya, nakaupo sa harap ng isang altar na puno ng kandila at mga anting-anting. Sa gitna ng altar ay isang itim na manika na kahawig ni Raul. Sa tabi nito ay isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ni Raul at ang mga salitang, "Sa sumpa, ito'y matatali." Nag-aalab ang mga kandila. Sa bawat ihip ng hangin, tila may nagbabantang anino sa paligid. Nanlalamig si Stella habang hawak ang manika, ngunit nagpatuloy siya. Ito na ang panibagong simula. Wala nang atrasan. Dinampot ni Stella ang karayom mula sa tabi ng altar. Tinitigan niya ang manika. Ang bawat detalye nito ay parang si Raul mismo. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Patawad, Raul. Pero ito lang ang paraang naiisip ko para mabawi ka at hindi na muling makawala pa sa akin. Hindi ko kayang mawala ka ulit sa akin. Masasaktan na talaga ako ng tuluyan kung mawawala ka pa ulit. Bumukas ang pinto ng bigla. Pumasok si Nika, halatang nagmamadali. Nakahalukip-kip ito at naglakad palapit kay Stella. Stella, ano ba itong ginagawa mo? Wala. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag ka munang pumunta? Hindi ko kayang panoorin kang sirain ang sarili mo ng ganito. Akala ko ba nagdesisyon ka ng titigil na sa kalokohang to? Nika, wala kang naiintindihan. Kailangan ko to. Kailangan? Stella, ano sa tingin mong mangyayari pagkatapos nito? Magiging masaya ka ba talaga kung mapapasayo siya dahil lang sa kulam? Oo, dahil siya lang ang mahal ko. Nika, hindi mo ba nakikita kung gaano ako nahihirapan? Hindi ko na kaya. Tumahimik si Nika. Ang bigat ng boses ni Stella ay tila dumadagundong sa paligid. Napabuntong hininga si Nika at naupo sa tabi niya. Stella, mahal kita bilang kaibigan. Kaya masakit sa akin na nakikita kitang ganito. Pero kung ipipilit mo pa rin yan, tandaan mo, may kabayaran ang lahat. Alam ko. Tahimik si Nika, ngunit halatang nag-aalala. Tumayo siya at lumapit sa pinto, ngunit huminto bago ito tuluyang isara. Bahala ka, Stella. Pero sana, pag-isipan mo pa rin. Isinara ni Nika ang pinto. Naiwan si Stella na nakatitig sa altar. Sa kabila ng mga babala, ipinatong niya ang karayom sa manika
at tumuloy sa seremonya. Sa sumunod na araw, sa opisina ni Raul, nakaupo siya sa kanyang mesa, hawak ang isang dokumento, ngunit tila hindi mapakali. Biglang nanghina ang kanyang kamay at nabitawan ang hawak na papel. Ano to? Bakit parang ang bigat ng katawan ko? Pumasok si Stella, may dalang tasa ng kape. Bumibisita ang dalaga sa binata. Napansin niyang tila malamya si Raul. Raul, ayos ka lang ba? Hindi ko alam. Bigla na lang akong nanghina. Dapat siguro magpahinga ka muna. Mukhang kailangan mo ng tulog. Siguro nga. Salamat, Stella. Habang paalis si Stella, humawak si Raul sa dibdib niya. Tila may biglang tumusok sa loob nito. Napapikit siya sa sakit. Gabi sa bahay ni Stella. Habang nagluluto siya sa kusina, biglang namatay ang ilaw. Tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing ilaw sa paligid. Napatigil siya. Nanlalamig ang kamay. Ano na naman to? Bakit parang... Biglang lumamig ang paligid. Narinig niya ang boses ng isang lalaki, ngunit wala siyang makitang tao. Stella, handa ka na ba sa kapalit ng iyong ginawa? Napatakbo si Stella papunta sa sala. Ngunit kahit anong ilaw ang buksan niya, hindi ito umiilaw. Nakita niyang umusok ang altar sa sulok ng kwarto. Sino ka? Anong gusto mo? Ikaw ang tumawag sa akin at ngayon naniningil na ako. Napasandal si Stella sa pader. Ramdam niya ang bigat sa dibdib at ang malamig na pawis sa noo. Tumutulo ang luha niya habang nagmamakaawa. Hindi! Ayoko na! Paano ko ititigil to? Hindi mo na maibabalik ang ginawa mo. Ang kulam na isinumpa mo kay Raul ay babalik sa iyo ng mas matindi pa. Biglang naglaho ang boses. Naiwan si Stella, nakahandusay sa sahig, humihingal at umiiyak. Kinabukasan, sa simbahan, lumapit si Stella sa altar, hawak ang isang rosaryo. Nakaluhod siya, nanginginig at umiiyak. Patawad, Panginoon. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Sana po mapatawad ninyo ako. Lumapit ang isang pari sa kanya. Hinawakan ang kanyang balikat. Anak, mukhang mabigat ang pinagdadaanan mo. Gusto mo bang mag-usap tayo? Opo, Father. Kailangan ko po ng tulong. Nag-usap sila ng pari. Ipinaliwanag ni Stella ang lahat ng nangyari mula sa pagmamahal niya kay Raul hanggang sa pangkukulam niya rito. Habang nagsasalita siya, tila gumagaan ang pakiramdam niya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pag-amin sa ginawa niya. Makalipas ang ilang araw, pilit na tinanggal ni Stella ang kulam sa tulong ng isang albularyo. Ngunit bawat hakbang ay tila lalo lamang nagpahirap sa kanya. Sa bawat seremonya, ramdam niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Anak, handa ka bang harapin ang anumang kapalit nito? Ang pag-ibig na pilit mong inangkin ay hindi kailanman magiging sayo ng walang sakripisyo. Gagawin ko ang lahat. Ayoko na ng ganito. Nagpatuloy ang ritual. Ngunit sa kalagitnaan nito, naramdaman ni Stella ang tila apoy na lumalamon sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit, habang hawak ng albularyo ang isang rosaryo at dasal ng dasal. Hindi ko na kaya! Anak, tiisin mo!
Malapit na! Hanggang sa isang malakas na pagsabog ng liwanag ang pumuno sa paligid. Napahandusay si Stella, humihingal ngunit buhay. Tila nawala ang lahat ng bigat sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, alam niyang hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Nagising siya kinabukasan, ngunit wala nang sumpa sa pagitan nila ni Raul. Ang problema, wala na rin ang pag-asa niyang mahalin siya nito. Buong akala ni Stella ay natapos na ang kulam, ngunit laking gulat niya nang magkita sila kinabukasan ni Raul na mahal pa rin siya nito. Imposibleng totoo ang nararamdaman nito, kaya natitiyak niyang hindi naging matagumpay ang ritual na ginawa nila para bawiin ang kulam na ipinagawa niya noon kay Aling Esmeralda. Oh, napabisita kang muli. May kailangan ka pa ba? Gusto mo pang dagdagan ng kulam sa lalaking mahal mo? Sa loob ng madilim at makalat na bahay ni Aling Esmeralda, ang liwanag mula sa mga kandilang nakapaligid sa altar ay ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. Ang amoy ng insenso ay mabigat at nakakapanindig balahibo. Nakaupo si Stella sa isang silya, tila hindi mapakali, habang si Aling Esmeralda ay nag-aayos ng mga gamit sa altar. Napatingin si Stella sa mga anting-anting at mga kakaibang bagay na nakasabit sa dingding. Sa bawat tunog ng kampanilya ni Aling Esmeralda, ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Aling Esmeralda, ginawa ko naman lahat ng sinabi ng albularyo na nilapitan ko para tanggalin ang epekto ng kulam na ginawa natin kay Raul. Ngunit bakit ganon? Parang walang nangyayari. Bakit parang mas lalong nahihirapan si Raul? Mas lalo niya lang akong minamahal. Tumingin si Aling Esmeralda kay Stella. Ang mukha nito'y seryoso at tila may itinatagong bigat sa kanyang isipan. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, Stella, ang sumpa ay hindi basta-basta natatanggal. Lalo na kung ang pagmamahal ay pilit na inaangkin. Napalunok si Stella. Ramdam niya ang lagkit ng mga salitang binitawan ni Aling Esmeralda. Inalala niya ang bawat ritual, ang bawat gabi ng dasal at ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi. Hindi niya maintindihan kung saan siya nagkulang. Pero mahal ko siya. Ginawa ko ito dahil mahal ko si Raul. Ayoko siyang masaktan dahil sa akin. Aling Esmeralda, tulungan niyo naman ako. Ano pa ang dapat kong gawin? Huminga ng malalim si Aling Esmeralda at humarap kay Stella. Binuksan nito ang isang lumang libro mula sa altar at tahimik na binasa ang isang pahina. Ang kanyang mata ay kumikislap sa liwanag ng kandila. Stella, may mga bagay na hindi kayang solusyonan ng kahit anong ritual. Ang sumpang ibinigay mo ay matindi. Hindi ito ordinaryong kulam. Isa itong kakambal ng sumpa. Ibig sabihin, ang sumpa ay nakaangkla sa iyo. Anong ibig ninyong sabihin? Habang buhay na konektado ang sumpa kay Raul at sa iyo. Ang tanging paraan para maalis ito ay... Tumigil si Aling Esmeralda saglit. Tila nag-aalangan sabihin ang katotohanan. Sabihin niyo sa akin, ano ang paraan? Tumingin si Aling Esmeralda kay Stella ng diretso sa mata. Ang lalim ng kanyang titig ay parang nagtatanim ng bigat sa puso ni Stella. Kailangan mong isakripisyo ang sarili mong buhay, Stella. Biglang nanlamig si Stella. Ang kanyang hininga ay parang natigil sa kanyang lalamunan. Hindi niya maiproseso ang narinig. Para bang bumagsak ang buong mundo sa kanyang balikat. Ang buhay ko? Oo. Ang sumpa ay nakaangkla sa buhay ng tagapagbigay nito. Kapag ikaw ay nagparaya, tuluyang mawawala ang sumpa.
Si Raul ay magiging malaya, ngunit ang kapalit ay ang buhay mo. Napayuko si Stella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga mata niya'y nag-umpisa ng maluha. Hindi niya inakalang hahantong sa ganito ang lahat. Hindi pwedeng ganito. May ibang paraan, hindi ba? Aling Esmeralda, sabihin niyo sa akin na may ibang paraan pa. Walang ibang paraan, Stella. Pinili mong maglaro ng apoy. Ngayon, kailangan mong harapin ang kapalit. Tumayo si Stella at naglakad papunta sa altar. Hinawakan niya ang mga gamit ni Aling Esmeralda. Tila nagbabaka sakaling may mahahanap siyang solusyon. Ngunit walang laman ang kanyang utak kundi ang sinabi ng matanda. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang iwan si Raul. Mahal ko siya. Paano siya mabubuhay kung ako ang mawawala? At paano siya mabubuhay kung patuloy mo siyang pahihirapan? Ang pagmamahal na dulot ng sumpa ay hindi totoong pagmamahal. Isa itong tanikala at ikaw ang may hawak ng susi para palayain siya. Napaupo si Stella sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa malamig na sahig na tila isang patak ng ulan sa gitna ng disyerto. Pakiramdam niya'y wala nang natitirang pag-asa. Hindi ko alam kung paano. Stella, nasa iyo ang desisyon. Hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo, habang buhay kang magdurusa kung hindi mo siya palalayain. Tahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng kandila at ang paghikbi ni Stella ang maririnig. Sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Kung ito ang kailangan kong gawin para sa kanya, gagawin ko. Tumango si Aling Esmeralda, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Alam niyang hindi madaling hakbang ang pinili ni Stella. Maghanda ka, Stella. Ang pagsasakripisyo mo ay kailangang maging taos-puso. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng mas malaking kapahamakan. Tumayo si Stella, pinahid ang mga luha. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan, ngunit pinilit niyang maging matatag. Alam niyang ito lang ang tanging paraan para mailigtas si Raul. Saan tayo magsisimula? Habang naghahanda si Aling Esmeralda ng mga kailangan, si Stella ay nakatingin sa altar. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ni Raul. Ang ngiti nito, ang kanyang halakhak, ang mga panahong magkasama sila. Sa kabila ng sakit, naramdaman niyang tama ang kanyang desisyon. At sa gabing yun, sa ilalim ng liwanag ng buwan at kandila, nagsimula ang paghahanda ni Stella para sa pinakamalaking sakripisyo ng kanyang buhay. Pakiusap, Aling Esmeralda. Sabihin mo naman kay Nika kung gaano ko pinagsisisihan ang mga naging desisyon ko. Kinakain na ako ng matinding guilt na nararamdaman ko, kaya para matapos na ang lahat, isasakripisyo ko na ang buhay ko. Gusto kong maging malaya na si Raul sa akin. Pero kaya mo ba talagang isakripisyo ang sarili mo? Stella, pag-isipan mong mabuti. Buo na po ang desisyon ko. Sa maikling panahon, naranasan kong maging masaya. Naranasan ko ang pagmamahal ni Raul na kailanman ay alam kong hindi ko mararanasan kung hindi ko ginawa ang bagay na ginawa ko. Nalulungkot ako para sa'yo. Alam ko naman na kaya mo lang ginawa ito ay para maranasan mo kung paano mahalin. Opo, pero naranasan ko na rin naman kung paano mahalin ni Raul, kaya kontento na po ako. Sana noon ko pa po natutunan
kung paano maging kontento sa lahat ng meron ako. Sana hindi na kami umabot sa puntong ito. Nagsisisi man ako. Huli na. Patawarin mo ko, Stella, kung wala na akong maitulong sa'yo para mailigtas ka. Ayos lang po, Aling Esmeralda. Nauunawaan ko po. Pakisabi nga din po pala kay Raul na mahal ko siya at hindi ko siya makakalimutan. Na siya lang ang lalaking para sa akin. Siya lang ang lalaking mamahalin ko anuman ang mangyari. Sa masukal na kagubatan, ang altar ay napapalibutan ng mga kandila. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng punong kahoy, nagbibigay ng kakaibang aura sa paligid. Si Stella ay nakaupo sa gitna, tahimik na nakatitig sa kandila. Katabi niya si Aling Esmeralda, dala ang itim na aklat at mangkok na may itim na likido. Ang paligid ay puno ng misteryo, at ang hangin ay tila may dalang malamig na babala. Tahimik ang kagubatan, maliban sa huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Ramdam ni Stella ang bawat pintig ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang mga kandilang nakapalibot sa altar. Ang apoy ng mga ito'y gumagalaw kasabay ng ihip ng malamig na hangin. Stella, ang gabi ay handa na. Ang mga elemento ay sumasaksi. Ikaw, anak, handa ka na ba sa iyong sakripisyo? Hindi agad sumagot si Stella. Lumunok siya. Ramdam ang bigat ng mga salitang yon. Tumitig siya sa lupa. Pinipilit hanapin ang lakas sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya. Handa na ako, Aling Esmeralda. Kung ito lang ang paraan para matapos ang sumpa at mapalaya si Raul, gagawin ko. Tumango si Aling Esmeralda. Ang mukha niya ay seryoso. Ibinigay niya kay Stella ang pilak na kutsilyo at tumayo sa kanyang harapan. Inilagay niya ang mangkok sa altar, diretso sa ilalim ng mga palad ni Stella. Ang bawat sakripisyo ay may kapalit. Hindi ito simpleng desisyon, Stella. Kung hindi taos-puso ang alay mo, mas matindi ang babalik na sumpa. Hindi lamang sa iyo, kundi pati sa mga mahal mo. Napakagat-labi si Stella. Tumingala siya, pilit pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Ang mga alaala ni Raul ay nagbabalik sa kanyang isipan. Ang mga sandaling magkasama sila, ang mga ngiti nitong dati niyang kaligayahan. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal niya ito higit sa sarili niyang buhay. Alam ko, Aling Esmeralda. Mahal ko kasi siya, kaya ko ito ginagawa. Nagpatuloy si Aling Esmeralda sa pagbasa ng mga nilalaman ng itim na aklat. Ang kanyang tinig ay nag-iba. Parang may kasama itong alingaw-ngaw na nagmumula sa kalikasan. Ang mga kandila ay tila sumasabay sa ritmo ng kanyang mga salita. Ang apoy nito'y gumagalaw ng mas mabilis. Sa liwanag ng buwan at sa puwersa ng lupa, tawagin ang mga espiritong tagapagpalaya. Narito ang isang alay, isang buhay na nagmumula sa dalisay na pagmamahal. Hinawakan ni Stella ang kutsilyo. Ang mga kamay niya'y nanginginig, ngunit hinigpitan niya ang hawak dito. Tumingin siya kay Aling Esmeralda, naghahanap ng huling kumpirmasyon. Raul, para sa'yo ito! Sa bawat patak ng dugo, hayaang maglaho ang sumpa. Sa bawat sakit, hayaang maghilom ang sugat. Ang lupa sa ilalim ng altar ay biglang umuga. Ang hangin ay lumakas, halos hipa ng apoy ng mga kandila. Ang mga kaluskos mula sa mga puno ay tila boses na bumubulong kay Stella, na ngayon ay namumutla ngunit hindi sumusuko. Stella, kailangan mo nang tapusin ito. Huwag kang matakot. Napapikit si Stella
habang inuulit ang hiwa sa kabilang palad. Ang sakit ay dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili na magmukhang mahina. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal niya kay Raul ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Raul, huling alaala mo sa akin. Sana maging masaya ka. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga kandila ay nagliyab ng mas mataas. Halos abutin ang mga sanga ng mga puno. Ang liwanag ay bumalot sa altar at si Stella ay bumagsak sa lupa. Hindi na makagalaw. Ramdam niya ang malamig na hangin na yumakap sa kanya. At sa huling sandali, narinig niya ang boses ni Aling Esmeralda. Ang iyong sakripisyo, Stella, ay hindi masasayang. Paalam, anak. Ang mga bituin sa langit ay tila tumanglaw kay Stella, na ngayon ay nagbibigay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng minamahal niyang si Raul. Isang buwan pagkatapos ng sakripisyo ni Stella, ang altar na dati puno ng liwanag ng mga kandila, ngayon ay natatakpan na ng mga dahon. Si Raul ay nakatayo malapit sa altar. Hawak ang isang piraso ng papel na tila isang sulat mula kay Stella. Tahimik siyang nagmumuni-muni habang ang malamig na hangin ay umiihip sa paligid. Sa di kalayuan, isang espiritong anyo ni Stella ang nakamasid kay Raul. Nakatayo siya sa lilim ng mga puno, mistulang anino lamang na nagbabantay sa lalaking minahal niya hanggang kamatayan. Stella, bakit mo ginawa ito? Bakit hindi mo ko hinayaang samahan ka sa laban? Naglalakad si Raul papalapit sa altar. Hawak ang sulat sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay namumugto, halatang ilang gabi na siyang hindi nakakatulog. Binasa niya ang nakasulat sa papel, na parabang binabasa ito para kay Stella. Raul, mahal ko, sa sandaling mabasa mo ito, wala na ako. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi ko ito ginawa dahil gusto kong mawala. Ginawa ko ito dahil gusto kong makita kang malaya, masaya, at buhay. Huminto siya sa pagbabasa. Tumingala sa langit, pilit pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy, Stella. Paano ko haharapin ang buhay na wala ka? Mula sa lilim, si Stella ay tila gustong lumapit, ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng magpakita. Tiningnan niya si Raul. Ang puso'y nagdurugo para sa lalaking iniwan niya. Subalit, alam niyang wala na siyang magagawa. Raul, patawarin mo ko. Mahal kita. Nagulat si Raul sa malamig na ihip ng hangin. Ramdam niya ang presensya ni Stella, ngunit hindi niya ito makita. Stella, kung naririnig mo ko, sabihin mo sa akin kung paano kita mababawi. Sabihin mo kung paano kita muling makakasama. Tahimik si Stella. Ang kanyang espiritong anyo ay lumapit sa altar. Tumingin sa papel na hawak ni Raul, ngunit hindi niya ito maabot. Ang bigat ng kanyang sakripisyo ay ramdam na ramdam niya. Hindi mo na ako mababalikan, Raul. Ang sumpa ay napawi na, ngunit ang kapalit ay ang pagkawala ko sa mundo. Umupo si Raul sa tabi ng altar. Hawak pa rin ang sulat ni Stella. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang buhay nang wala si Stella. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala nilang dalawa. Ang mga tawa, ang mga yakap, ang mga halik. Lahat ng iyon ay parang isang panaginip na hindi na niya muling mararanasan. Kung may paraan lang, Stella. Kung may paraan lang para maibalik ka sa akin.
Sa kabila ng kanyang pighati, biglang lumitaw si Aling Esmeralda mula sa dilim. Dala ang kanyang itim na aklat. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong dumudurog sa tahimik na gabi. Raul, hindi mo na mababawi si Stella. Ang kanyang sakripisyo ay permanente na. Ngunit maaari kang mabuhay ng may karangalan. Dala ang pagmamahal niya sa iyong puso. Napatingin si Raul kay Aling Esmeralda, puno ng galit at hinanakit. Bakit mo hinayaan itong mangyari? Hindi ko kailangan ng kalayaan kung ang kapalit nito ay si Stella! Ang pagmamahal ni Stella sa iyo ay mas malakas kaysa sa sumpa. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay hindi na mababawi. Hindi mo siya maaaring muling makasama, Raul. Ngunit maaari mong ipagpatuloy ang kanyang legasiya. Ang pagmamahal niya sa iyo ay buhay pa rin kahit wala na siya. Tumahimik si Raul. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanyang puso. Ngunit alam niya kung paano tanggapin ang pagkawala ni Stella. Sa isang iglap, lumakad siya palayo sa altar. Hawak pa rin ang sulat sa kanyang kamay. Habang palayo si Raul, ang espiritong anyo ni Stella ay sumunod, tahimik na nagbabantay sa kanya. Ang kanilang pag-ibig ay tila isang kwento ng sakripisyo at pagkawala. Ngunit ang pagmamahal nila sa isa't isa ay nananatili sa kanilang mga puso, kahit na magkaibang mundo na ang kanilang tinatahak. Mahal na mahal kita, Stella. Sana maaga pa lang nalaman ko na kaagad kung gaano ka kaimportante sa akin. Nang sa gayon na hindi na tayo umabot sa puntong ito. Sana mas pinili kong pag-aralan na mahalin ka. Di sana nasulit ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa. Sobra-sobra ang pagsisisi ko ngayon, mahal ko. Gustuin ko man na makasama ka pa. Huli na ako dahil wala ka na. Sana nagawa kong maiparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Dahil yun ang nararapat para sa pagmamahal mong handang magsakripisyo. Mahal na mahal kita, Stella.